ito po yung ang pamagat ng mensahe aking mensahe. nga ato Is it wrong if I use Jesus instead of Yeshua? karon Yan po ay part 2. Ang ibig magpunting-tinig sabihin po niyan, siya mali sa po ba pagkamasilugtanon kapag ako'y ng nagdasal kinabuhi sa or pangalang Jesus obedience at hindi sa nga pangalang Yeshua? karakter Pag sa ako po ay tinuod nga nagsasamba katawhan ni sa Abba pangalang Yahweh. Jesus at saka Ang hindi po dubukan sa sa itong pagtuon original ato na pangalan na mabasa Yeshua, din yun po yung sa magiging una tanong po sa atin na Tesalonica atin pong Kapitulo 3 subukan or versikulo 8 atin pong nga pag-usapan kinayon, at atin pong for sagutin. Ito now po yung we live objectives ko in ngayong this umaga. fast Yan pong objectives po in natin. Una-una, the to Messiah. know why the true Hallelujah. name of the Savior is not Kay karon Jesus. kita nabuhi Yan. Okay, and pangalawa, sa diha nga to know why calling on the true name of the Savior is necessary for salvation. Dito po makikita po natin talaga na kung bakit napakahalaga tumawag sa tunay na pangalan. At yun po ang sasagot po sa ating tanong kanina. Is it just okay? Is it just right? Kung tatawag po tayo ng ibang pangalan, maliban po sa pangalan Yeshua. So kung atin pong matandaan, kung atin pong naobserbahan, lahat po ng mga tao, karamihan ng mga tao po, lalo na po dito sa Pilipinas, ang alam po nila, ang pangalan ng ating tagapagligtas ay Jesus. Di po ba? At kung inyo pong natatandaan, meron pang maraming kanta na pumupuri sa pangalang Jesus. At meron akong natatandaan ng kanta na Jesus, you're the sweetest name of all. At ito po ay kinakanta ng karamihan. At yung mga tao ay nung nagdadasal po sa pangalan Jesus, tinatanggap nila bilang tagapagligtas at sila po ay nanatiling tapat sa kanilang buhay hanggang sa kahuli-hulihan upang magkaroon po ng kaligtasan sa pangalang Jesus. Pero ito po yung magiging tanong ko po sa inyo. Paano kung yung tunay na pangalan pala ng ating tagapagligtas ay hindi pala Jesus o hindi pala Jesus, kundi Yeshua? At kapag ito po ay sinasabi po natin sa ating mga kaibigan, it's understandable na medyo violent yung kanilang reaction. Bakit po? Kasi simula nung sila po ay maliit pa, kinamulatan na nila na ang pangalan ng Diyos, anak ng Diyos, o ng pangalan ng tagapagligtas, kasi yun po yung tawag po nila, Jesus or Jesus. Kaya kapag atin pong sinasabi po sa kanila at minimulat ang kanilang mata sa katotohanan, ang kanila pong sinasabi, pare-pareho lang yan. Pare-pareho lang yan. Katawag kayo sa pangalang Yeshua, yan yung Hebreo. Tayo, hindi naman tayo Hebreo. Tayo naman ay Filipino speaking. Kaya ang tawag po natin, yung naiintindihan natin, yun po yung Jesus. At medyo hindi po maganda yung dating po sa kanila, yung ating pong sinasabi na ang totoong pangalan ay Yeshua, ang sasabihin po nila, bakit? What's wrong? Ano palang mali? Kung ang aking gamit sa pagsamba ay Jesus at hindi Yeshua. Okay, so yan po yung gusto po nating sagutin. Is it wrong? What's wrong? Kapag ang atin pong ginagamit sa ating pagsamba, sa ating pagdasal, at maging sa ating pananampalataya ay si Jesus at hindi po si Yeshua. Okay, so kung atin pong balikan yung mga ating pong napag-aralan last Sabbath, at ito po ay nakita po natin, yung una-una ay, tinapon natin yung yan, yung ating na pong napag-usapan in more length last Sabbath, ay ito po yun, na ang pangalan ng ating tagapagligtas ay hindi po Jesus, kundi po Yeshua. Okay? So bakit po natin sinasabi na ang pangalan ng ating tagapagligtas ay hindi po Jesus, kundi Yeshua? Ito po yung una. Yan. Kasi ang ating tagapagligtas ay isang Hebreo. At dahil po siya po ay Hebreo, ang kanyang pangalan ay also ay Hebrew name din. Okay? Hebrew name. Tandaan po natin, ang ating tagapagligtas is a Hebrew. He was born and raised in a Hebrew family. Okay, he grew up in a Hebrew land. And naturally, ang kanyang pangalan ay Hebreo. At hindi lamang ito basta pangalan, ito'y pangalan na binigay at pinili ng ating Ama para sa kanyang anak. Kaya ang pangalan pong iyan ay Yeshua at hindi po Jesus.
Kasi Jesus is already a translation. English name na po yan. And Yeshua is the original Hebrew name. So saan po ba natin makikita sa banal na kasulatan na ang pangalan ng ating tagapagligtas ay sa wikang Hebreo? Dito po sa Acts chapter 26, verse 14, dito po ay isinalaysay ni Apostle Paul kung paano po siya napunta sa pananampalataya. Kung inyo pong matatandaan, si Apostle Paul, siya po yun yung dating umuusig sa mga mananampalataya at nung siya'y papunta sa Damascus upang gumawa pa ng mga persecution sa mga mananampalataya doon, siya po ay nakakita po ng matinding liwanag. Sila po ay nahulog siya sa kanyang sinasakyan na donkey po at doon ay nakilala niya si Yeshua, nakausap niya. So ating nga pong tunghayan or balikan, ano po yung conversation ni Paul, ni Apostle Paul, Saul pa siya dati, at si Yeshua. Sabi po dito sa verse 14, all of us falling to the ground, I heard a voice speaking to me and saying to me in Hebrew dialect. So ang kanilang pong pag-uusap ay sa wikang Hebreo. Saul, Saul, why do you persecute me? It is hard for you to kick against the stakes. Yung stakes po, ibig sabihin yung matutulis po na kahoy sa likod po ng balsa na dinadala po ng cutter. Kapag sisisipa ay masasaktan po siya. Sa verse 15, ang sabi po dito, and I said, who are you, sir? And he said, I am Yeshua, whom you persecute. So maliwanag dito mga kapatid na ang tunay na pangalan ng ating tagapagligtas ay Yeshua at ang kanyang pangalan ay pangalan sa wikang Hebreo. So there is no doubt and there is no discussion and there is no debate na ang tunay na pangalan ng ating tagapagligtas ay ang pangalan niya sa wikang Hebreo. Yun po yung original niya na pangalan at yun po ang tunay niya po na pangalan.